Coach Tim Con medyo masaya na yata sa darating na FIBA World Cup. Well, pag-usapan natin, noong August 15, 2025, Quintin Milora Brown, opisyal nang inireklasipika ng FIBA si Quintin Milora Brown bilang local player para sa Gilas, Pilipinas matapos maapila ang dating desisyong naturalize siya noon. Well, mga parkoy, dati kailangan ng Gilas na maglaan ng naturalized player bawat laro. Ngunit bilang local player, maaari siyang isali nang hindi naaapektuhan ang limitasyong iyon. Isang malaking tulong para sa roster ng depth. Well, alam na natin yan dahil matagal na nga na inaasikaso ng Gilas Pilipinas yan. Sa kabila ng kanyang kadakil at kahusayan sa laro, kasalukuyan pa rin siyang nakatutok sa kanyang club at pag-recover mula sa NCAA at UAAP schedule. Ngunit iniwang bukas ang posibilidad ng kanyang pagsali bilang nakumpleto ang proseso. AJ Edo ang pag-usapan natin mga parkoy na talagang isa sa pinakamalakas sa Gilas Pilipinas. May Filipino citizen si Edo mula sa pagkabata, nakakuha agad ng passport. Kaya lehitimong mapaglaro bilang player or local player kahit anong torneo. Naging bahagi siya ng national team mula sa youth level, FIBA Under 18, Under 19, kahit na nasorpresa ang kupunan noong siya ay nasaktan sa Under 19 World Cup. Sa senior team, nakapasok siya sa 20-man pool para sa 2023 FIBA World Cup at na-turn down bilang bahagi ng final 12-man roster. Habang nandyan pa si Kai Sotto, si Edo ang isa sa mga pangunahing sundalo sa frontcourt bilang backup center power forward, lalo na ngayon na nakalimutan na ni Kai Sotto dahil sa injury. Siya ay athletic, may quickness at may defensive presence sa rotation. Pag-usapan natin si Kai Sotto, ang towering 7'3" center bilang nasa starting rotation ng Gilas dahil sa kanyang shot blocking, rim protection at court spacing, lalo't malaking siyang high post play at facilitating ability. Noong Enero 2025 nahulog ang kanyang ACL habang naglalaro sa Japan B-League. Well, nakakalungkot nga yan mga parkoy. Inatang na nawawala ng Gilas para sa FIBA Asia Cup 2025 ayon kay Japet Aguilar na ang pamalit sa frontcourt. Kahit hindi pa siya makapaglaro, sumama siya sa koponan papuntang Jeddah bilang moral and unity booster o tinawag ng coach na cheerleader. Ayon sa recovery timeline, hindi siya irarush, maabot na talaga ng 9 to 12 months bago siya bumalik sa Jower level at posibleng available na para sa FIBA World Cup qualifiers pagkatapos ng November 2025. Well, bukod dito ng kanilang role sa Gilas Pilipinas, batay sa kasalukuyang sitwasyon, manlalaro role sa Gilas, Quintin Milora Brown, bagong local player, pwedeng isali sa rotation kapag eligible na. AJ Edo, pangunahing athletic backcourt sa frontcourt, defensive mobile. Kai Sotto, dating centerpiece, malakas rin sa rim protection at offense. Kasalukuyan sideline but valuable off-court. Ito mga parkoy, bonus to sa Reddit. Binigyan din ang impact ni Kai Sotto, Gilas system. Kai is literally the main conductor. Yung threat niya from the high post, great playing, making defensively, yung length niya at rim protection. He's easily the most important player sa Gilas. Kaugnay naman dito kay QMB at Edu, nakita ng ilan na kung sila'y tulungan ng coach at development, pwedeng magkaroon ng long-term powerhouse sa frontcourt. That kay QMB, Edu plus Kwame, Biggs rotation will be nice. QMB and Edu are great defensively. Kai and Ange are no slouch either on the end. Well mga parkoy, si Quintin Milora Brown ay isang promising big na ngayon ay isang player na maaaring magbigay ng dagdag na depth sa Gilas asset position. Si AJ Edo ay isang athletic forward center na versatile sa defensive at frontline rotation. At syempre, si Kai Sotto, dating dominante sa Gilas setup, pero kasalukuyang rehab. Mahalaga pa rin ang influence niya sa kultura at future ng koponan. Kung kayo, ano ang inyong masasabi dito na meron na nga tayong triple tower ngayong darating na FIBA? Hanggang dito na lang tayo at huwag natin kakalimutan mag-subscribe, mag-comment, like, and share. Then please click the bell para ma-receive ninyo lahat ng aking notifications.